ito na ang ating continuation ng vlog natin last time. So, pagkaalis nga namin ng Grand Canal Venice, mga Mima Bells ko, dumiretso naman kami dito sa market. So, ayun na nga mga Mima, nung nasa jeep kami nila ate, pinag-iisipan namin kung magiinom ba kami dito sa may market. We decided na sige, let's chill, kahit tag-isang bote lang, and then magdi-dinner na rin kami tuloy dito. So, it's either kung mag-Jerry's Grill kami or Gilligan's. O, Jiva, mga Mima Bells ko, ang mga taong walang kapaguran. Saktong-sakto nga sana mga Mima Bells ko at hindi matawa ang Jerry's Grill at saka yung Gilligan's. At saka kapag talaga nagagawi sila ate dito sa market, doon lang din talaga sila nag-chill. Silang magjowa. Kaso, napaisip naman kami ni ate kasi nga puyat ng jowa niya. As in puyat, parang nag-straight duty siya tapos umuwi siya doon sa apartment nila. Nag 1 hour lang siya natulog. Baka naman antukin doon sa inuman, di mahirapan kaming umuwi. May mga dala pa naman kaming bata. So we decided na sa bahay na lang kami chill. Kaya naman umuwi na rin kami and then dumaan kami dito sa Pasig Palengke. Nag-crave yung jowa ni ate dito sa may saka ng paa. Ano? Saka na nga paa pa? Charis! Wow! Matagal niya na nga daw kinikrave yan. Kaso nga lang daw kapag dalawa naman sila ni ate ang nagsashot, nakakatamad naman daw magpulutan ng ganyan or magluto. In fairness mga Mima ha, ang ganda bumili dito ng paa ng manok kasi malinis na yung kanilang paa. Hindi mo na kailangan kukuhan. Hugas-hugas na lang and then pack. I-adobo na yarn. Si Bebo pala dyan mga Mima, kagagaling niya lang ng nap. Kaya ayan, hindi na naman siya namamansin. Feeling maputi na naman siya. Charis! Oh no! So yun na nga mga Mima, after namin bumili ng paa ng manok, bumili na rin kami ng konting bawang at sibuyas and then sumakay na rin kami ng tricycle pa uwi sa apartment. And then super fast forward na tayo dito mga Mima. So ayan, nagsindi na ako ng gin. And then ito na yung niluto ni Felix na paa ng manok. O Jiva, napakasarap niyan Mima, ang lambot. And then meron din kaming konting chips dito. Yan ang aming pulutan. Diyan mga Mima, nakapag-shower na ako. And then yung mga bata, and then si Kuya Sander. Pati yung jowa ni ate nakapag-shower na din. Si ate na lang hindi pa kasi mamaya na daw siya mag-shower. And haya na nga, hindi na kami kumain ni ate ng kanin. Si Felix na lang kumain yung bayaw ko kasi kailangan yan. Mahina kasi uminom yan mga Mima. Peace yo. Yes! Bali kami kasi dyan ni ate mga Mima, mag-food trip na lang kami, ganern. Yan nga, ang Bebo talagang hindi nagpapaawat, nakiki-food trip din siya. Yung dalawang bata, si Sinya at si Kuya Sander, andun na sa kwarto, nagpapahinga na. Ikaw na talaga, Bebo, ang winner. Nga pala mga Mima, kinabukasan nito, babalik na rin pala kami ng Nueva Ecija. Kaya ayan, nag-chill din kami kasi nga, uuwi na kami. At sa kalagitnaan ng aming inuman mga Mima, naisip namin panoorin yung nag-trending sa Netflix yung Lolo and the Kid. Nakakaiyak nga siyang tunay mga Mima Bells, lalo na siguro sa mga anak at para sa mga apo. Sila talagang makaka-relate sa movie na yarn. At si ate, nalasing na yata, ayan, nakuha niya na yung galawan ng kamay ni father. And then fast forward na nito mga Mima, kinabukasan na to, ayan, nagpiprepare na kami, uuwi na kami ng Nueva Ecija. Nag-half bath na nga lang ako niyan mga Mima kasi nga kagabi nakaligo naman ako. Kapag kasi ako'y bumabiyahe mga Mima, hanggat may chance, ayokong umaalis na basa ang aking hair. So for today's ganap, ako ay magka-plancha na lang. But, inuna ko palang plancha itong aking top na damit mga Mima Bells. Sus ko po, napakalukot-lukot naman pala. Sinuot ko kanina, kala mong hinahabol ako ng plancha Buti na lang din talaga at merong ganitong klaseng plancha si ate. Kaya hayan, hindi na kailangan ng masyadong space. Sinihanger ko na lang and then pack! Plancha na! And syempre mga Mima, inuna ko munang ayusin ang aking fest lock. Diyan mga Mima, inuuna ko talagang ayusan muna ang aking sarili bago ko gisingin yung mga bata. Tulog pa niya si Bebo tsaka si Kuya Sander. Kasi yung mga yun, mabilis ko lang naman sila nga kasuhin ako, matagal akong gumayak. Time check niyan mga Mima, it's 8 a.m. in the morning. Nakakain na rin kami niyan mga Mima, nag-coffee na rin kami and then nag-rice. Kailangan kumain ng rice kasi nga, mamaya tayo ay magbubuhat na naman. Nakakatamad ngang maggayak niyan mga Mima, paano ba naman hindi na tumigil ang ulan? Kailangan na talaga namin bumalik ng baryo. Sus ko po ang aking mini store. Isang linggo ko nang iniwan doon. Baka naman mamaya minumukbang na ng mga mababait yung mga paninda ko doon. Kaloka. Yes mga Mima, nag-1 week kami dito sa Pasig. After ko namang ayusan ng aking mukha mga Mima, isusunod ko ng aking hair. Talagang nagdala pa ako ng plancha mga Mima dyan sa Pasig para lang dyan sa aking buhok. Dahil nga sa ayoko talaga na lumalabas ng bahay na basa ang aking buhok mga Mima, kaya ayan, nagdala ako ng plancha para madali lang maayos ang aking hair. Madali lang naman planchain ang aking buhok mga Mima. Siguro dahil kabisado ko na rin siya
siyang gawin. And then, ayan na mga mima, almost done na ako. Pagkatapos ko ayusan ang aking sarili, si Kuya Sander gigisingin ko naman dyan. And then, papaliguan ko na siya. Papaliguin ko na siya. And then, si Bebo mga mima, hindi ko na muna siya ililigo kasi kagabi pinaliguan ko naman na siya. So, ngayon, pupunas-punasan ko na lang siya. Kasi nga mga mima, tulog pa siya. Baka naman kapag pinaliguan ko, magulat naman ang kaluluwa niya. Fast forward na tayo mga mima, after namin sumakay ng tricycle, next naman itong jeep. Papunta naman ito sa Ligaya. And then, after namin sa Ligaya, isang jeep pa ulit papunta naman ng Cubao. Bali, 3 sakay kami mga mima from Pasig to Cubao. Sabi nga dyan ni Papa, dapat nag-taxi na lang daw kami. Pero sus ko po, ilang 1,000 ang ibabayad namin sa taxi niya. Diyan pa lang sa Pasig, ang tindi na ng traffic. Sama mo pa yung Ligaya to Cubao, walang galawan ng sasakyan. Sus ko pa, oh. And then, nandito na kami sa bandang Aurora mga mima. Ang mali lang namin dito, hindi kami nag-tricycle Aurora to Cubao. Napakalapit lang naman sana. Ayan, kawawa kami nagbibibit-bet ng aming gamit. Nawala din kasi talaga sa isip ko mga mima na dapat magta-tricycle kami dito. Sus ko po, inabutan pa nga kami ng ulan dyan. Ba't ganun talaga, Shongality Awards goes to me? And then, ito na rin mga mima, nandito na kami sa bus. At ayan, nagpapaalam na ako kay Sinya. Thank you sa inyong Mami, alam ko naman na nakakapagod maghatid dito sa terminal, pero salamat sa effort ninyo. Sa totoo lang mga mima, sa layo ng Pasig at Cubao, sus ko po, nakakapagod naman talagang tunay. Kaya thank you ate sa paghatid sa amin. Binibigyan ko nga si ate dyan mga mima ng pamasahe sana nila pabalik sa Pasig, pero sabi niya wag na, kaya thank you, babawi na lang ako sa inyo. Waiting na lang kami dyan nila Kuya Sander at Bebo mga mima na umalis tong bus. Sabi ko nga di pa lang umalis, sus ko po itong si Bebo nag-start na naman na magligalig. Once naman kasi na umandar na yung bus mga mima, mabait naman na yung si Bebo. Nakatingin na lang siya sa labas ng bintana pagka. Nag-chat pa nga sa akin si ate niyan mga mima. Sabi niya nandito pa kami sa labas, medyo nagpapahinga pa kami. Nakalimutan kong itanong kung gusto mong bumili ng pagkain. Kung bibili ka, babalik ako dyan. Pero sabi ko okay na, doon na lang kami sa basta bibili ng aming foodang if ever na magugutom kami. At saka may baon naman kami mga chips niyan mga mima. Kahit pa nga ba na talagang crave na talaga ako sa kwek-kwek ng Cubao. Yan kasi mga mima hindi namin nagawa sa Pasay, ibang food trip sa kanilang street food. And then, this is it pansit mga mima, paalis na itong bus namin sinasakyan. At ayan, nakita ko pa nandyan pa sila ate. Tumayo nga ako, tinignan sila kung nandyan pa. And then, bongga, andyan pa nga sila. Bye-bye, Sinya. See you in 2 weeks. Kasi nga mga mima, mag-birthday si mother. So, ayun, sila naman ang uuwi ng baryo. O, Jiva, nakakamiss din naman talagang sadya dito sa Manila mga mima. Pero ang aming buhay ay nasa baryo. Pero na-solve naman ako sa aming bakasyon na 1 linggo mga mima. Matagal-tagal din yun ha. Lalo na ang Kuya Sander, tuwang-tuwa siya doon sa lugar nila tita niya. Ang ganda-ganda daw ng kanilang apartment. O, Jiva, hindi ko ba alam kung totoo yun o nagpapapansin lang. Kasi kung nung nandun kami, sus ko po, wala nang ginawa kundi gusto nang umuwi. Tapos nung nandito na kami, nakakamiss doon kila tita niya. Happy birthday na. Happy birthday to you. Kanta na dali. Ayan nga si Bebo, nung walang video, sus ko po, kanta ng kanta, bilang ng bilang, palakpak ng palakpak. Nung video ko, ayan, tumula lang, inat-ngat na lang ang daliri, kaloka ka Bebo. Natatawa pa nga ako niyan mga mima kasi all the time talaga nandyan lang si Bebo nung gising siya sa may bintana. And then kapag merong mga truck driver na meron silang kasamang pahinante, kapag nakita nila si Bebo, nilalaro nila si Bebo. Lalo na yung mga pahinante mga mima, pero ako nandun lang ako sa gilid, tinititigan ko lang kung lalaruin ba nila si Bebo o tatakutin. At kung tatakutin sana nila, bigla akong lalabas niya sa may cortina. And then, after lang din ng ilang minutong paglalaro ni Bebo doon sa may bintana, ayan, nahilo na yata, nakatulog na rin sa wakas. May papahinga ko na rin ng aking mga muscles. At ang Kuya Sander, mga mima, wala namang bago dyan. Basta sa biyahe natutulog lang yan. Yan naman ang kagandahan kay Kuya Sander sa biyahe, mga mima. Masandal tulog. Tapos kapag gising, kakain. And then, ako, ayan, hindi ko pa may pwesto ang aking sarili. Hindi rin naman nagtagal, mga mima, nandito na rin kami sa bus stop. Tulog pa nga niyan si Bebo, pero kailangan ko talaga gumamit ng CR. Nung umalis kasi kami sa apartment nila ate mga mima, nakalimutan kong mag-jingle bells, kaya ayan, naiihi na talaga ako. At dahil napansin ko naman na medyo malalim ang tulog ni Bebo, ayun, ginawan ko na ng paraan para mailapag siya doon sa mayupuan. Pinabantayan ko na lang kay Kuya Sander, pero ang sabi ko kay Kuya Sander, wag mong iaalis ang tingin mo dyan kay ading mo. At syempre, galawang pinakamabilis tayo dyan mga mima, hindi pwede papatay-patay at si Bebo naiwan doon at saka si Kuya Sander. And then may nakita pala ako ditong merienda, naisip
isip ko na bilan si Kuya Sander ng siopaw at paborito niya rin kasi yan. Bumili lang naman ako dyan mga mima ng 2 siopaw and then ang isang order ng siomay. Sinabi ko na lang din dyan kay ating nagtitinda na please, pakidalihan kasi nga meron akong junakis na naghihintay doon at naiwan. Itsura ko nga dyan mga mima versus ko po napaka-hagard over sauce ako na naman, kaloka. Nung makuha ko na yung aking order, ayan, nagmamadali na akong umakyat baka mamaya kasi nagising si Bebo at mag-iiyak doon kapag hindi pa naman nakita niya ng pagmumukha ko, sus ko po, magwawala yan. Pero nung pag-akyat ko at wala naman akong narinig na iyak ng baby, ayan, napanatag na rin ako. Thank you Kuya Sander, good job. Ayan nga, plakda pa rin siya. Napakasarap ng tulog niyo dyan mga mima kasi nga malamig. Pumwesto lang din ako mga mima and then ayan, kumain na rin kami ng Kuya Sander ng siopaw kasi nga anong oras na rin niya, parang 3 PM na rin ng hapon. Eh yung last kain namin kanina pang umaga ng 8 AM. After ng 1 hour mga mima, medyo matagal din talaga naging tulog ni Bebo. Ayan, nagising na rin si Bes kasi nga napaka-traffic naman dito sa Santa Rosa, kaloka. Dito na lang din talaga nagtagal ang biyahe namin sa bus. Sobrang traffic mga mima, nainip nga ako ng bongga niyan. Hindi rin naman ako makapag-cellphone ng tuloy-tuloy mga mima at ako'y nahihilo din. Hindi ko rin alam kung bakit ako nahihilo pero wala akong hangover ah. Kiss mo ulit si mami. Kiss mo ulit si mami. Then, Hayan nga, nilalaro-laro ko na lang din talaga si Bebo pang paalis ng aking inip. Nasa mood kasi niyan mima si Bebo, nakatitig lang din ako sa labas, tas mamaya bigla na lang siyang kikis. Hindi ko na lang din talaga na videohan, sayang nga eh. And that's it mima for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!